Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang nagtutulak ng 200 pisong dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Bukod dyan, pasado na rin sa mababang kapulungan ang ilang panukalang pangkalusugan, edukasyon at eleksyon. Si Mela Las Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. With 193 members voting in the affirmative, 4 in the negative, and 0 abstentions. Ilang araw bago mag-recess ang Kamara, puspusa na ang pagpasa ng mga kongresista sa ilang mahalagang panukalang batas. Tulad na lang ng House Bill No. 11357 o panukalang pag-amyenda sa Universal Healthcare Act na aprobado na ng mababang kapulungan. Sa ilalim nito, bababa ang premium contribution rate sa PhilHealth at gaganda pa ang benepisyo lalo na para sa mga OFW. Ikinatuwa ng Department of Health ang hakbang na ito ng Kamara para sa state insurer. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, itinuturing nila itong major development. Inaabangan na rin nila ang magiging pag-usad ng panukala sa Bicameral Conference Committee. Bukod dyan, pasado na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang panukalang nagtutulak na ituring na rin nuisance candidate sa eleksyon ang mga individual na naghain ng Certificate of Candidacy para lang kumita o tumanggap ng iba pang konsiderasyon. Magandang balita naman para sa mga manggagawa. Matapos pumasa sa committee level nito lang Huwebes, lusot na rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 11376 o panukalang paghati ng 200 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage workers sa pribadong sektor. Bago magtapos ang sesyon kagabi, pinagtibay na rin ng Kamara ang resolusyon na nagpapaabot ng pakikiramay sa mga naulilang mahal sa buhay ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Mula sa PTV, Mela Las Moras para sa Balitang Pambansa.